Bisha patuloy na tumatakbo sa kagubatan hanggang sa pagsikat ng araw, kung saan siya huminto sa isang partikular na lugar na may mga simbolo sa isang puno. Binuksan niya ang isang nakatagong pinto sa sahig ng kagubatan na nagpapakita ng maliit na silong na puno ng mga supot. Ang mga supot na ito ay ibinigay sa kanya ng isang mangkukulam na may mga mahika na nagpapahintulot sa sinuman na mag-imbak ng mga bagay ng anumang sukat sa mga ito. Isinama ni Bisha ang iba't ibang mga bagay sa mga supot, kabilang ang mga maikong libro at mga bote ng lason na BX. Sinusuot niya ang mga supot at umalis upang tumakas, sinusundan ng mga alaala ng pagiging isang hindi gustong bata at tinanggihan ng The Village. Sa paglipas ng mga oras at ang araw ay sumisikat sa isang magandang araw, si Bisha ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang mabungang berdeng kagubatan. Siya ay naglalaro, ipinapahayag ang kanyang pagnanasa na magkaroon ng mga kasanayan tulad ng pagtakbo, pagtatago, at pagtakas. Gayunpaman, napagtanto niya na ang pagkakaroon ng gayong mga kasanayan ay hindi magbabago sa kanyang kapalaran. Ang kanyang nakaraang buhay ay nagpayo sa kanya na huminto sa pagrereklamo at tanggapin ang kanyang kalagayan kung nais niyang makamit ang isang bagay sa buhay. Nagpasya si Bisha na maging malakas at patuloy na naglalaro hanggang sa siya ay mabangga sa isang basurahan na nagudyok sa kanyang saya na pag-aralan ang laman nito. Sa lugar na ito, natagpuan ni Bisha ang maraming bagay, kabilang ang maraming bote ng lason at mga damit na nasa magandang kondisyon. Natuklasan niya ang isang mapa sa loob ng isa sa mga damit na nagdulot ng malaking kasiyahan sa kanya dahil magpapadali ito ng kanyang paglalakbay. Pinulot niya ang lahat ng mga ito at inilagay sa kanyang supot. Gayunpaman, muling naalala ni Bisha na siya ay isang hindi gustong bata at walang sino man ang naghangad sa kanya. Ang kanyang pagkakaunawa na ito ay lubos na nagpapakalungkot sa kanya. Bigla, nararamdaman niya ang presensya ng mga tao sa paligid. Nagtago siya at pinagmasdan ang dalawang individual na naghahanap sa kanya. Isa sa kanila ang nagsabi na ito ang tamang oras upang pakainin ang mga malabnaw na nilalang. Nagtataka si Bisha kung ang mga nilalang na ito ay kaaya-aya ngunit nararamdaman niya na hindi. Nakarinig siya ng mga lalaki na nag-uusap tungkol sa kanya na nagpapalabas na ang kanyang tanging problema ay malaman kung saan siya tumakas. Sa pagkakarinig nito, agad na tumakas si Bisha mula sa lugar upang hindi siya makita dahil patuloy pa rin silang naghahanap sa kanya. Sa pagtatago sa gitna ng mga puno, naririnig ni Bisha ang mga lalaki na nag-uusap tungkol sa lider ng nayon na nagpapagulo patungkol sa kanya, nag-aalok ng malaking gantimpala para sa sinumang magdadala ng kanyang ulo. Tumakas siya mula sa kanila hanggang sa bumaba ang gabi, sa wakas ay natagpuan ang takas sa ilalim ng isang napakalaking puno, kung saan siya natutulog. Sa susunod na umaga, nagising si Bisha at sinuyod ang kagubatan. Naglakad siya sa tabi ng isang magandang lawa at naranasan ng isang hangin na nagpapalipad ng maraming nilalang na malabnaw patungo sa kanyang direksyon. Napaisip siya, tumakbo palayo at biglang nadapa sa isang malayong lugar, nalulungkot ngunit natutuwa dahil nakatakas siya sa mga malabnaw na nilalang. Natuklasan ni Bisha ang sugat sa kanyang kamay. Inilagay niya ang lumang bote ng lason dito ngunit napagtanto na hindi ito sapat. Sa kabutihan, lumitaw ang isa pang bote at matagumpay niyang pinagaling ang kanyang sugat. Pagkatapos nito, patuloy si Bisha sa kanyang paglalakbay at natagpuan muli ang magandang lawa. Nahaharap sa isang damdaming pagkamangha, nagpasya siyang habaran at lumangoy dito, nadarama ang isang kahangahangang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan noon. Naalala niya ang payo ng mangkukulam na maging malakas at determinado, na pumipilit sa kanya na putulin ang kanyang buhok at magpalitanyag bilang isang lalaki upang makalakbay ng ligtas. Pinili niya ang pangalang Ivy upang palitan ang pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, nagpapahayag ng tapang tulad ng halaman na lumalaki kahit na masagi. Bilang Ivy, iniisip niya ang kanyang hindi tiyak na hinaharap, na nauunawaan na lahat ng ibang tao sa buhay ay may mga layunin kumpara sa kanya. Pagkatapos, sinuyod ni Ivy ang kagubatan at nararamdaman ng isang bagay sa loob nito. Tumingin siya sa mga bulaklak at natagpuan ng isang maliit na malabnaw na nilalang na nakatayo sa isa sa mga ito. Hinanap ni Ivy ito sa aklat na dala niya at natuklasan na ito ay hindi bahagi ng kilalang mga uri ng halimaw. Ito ay isang bihirang hindi kilalang malabnaw na nilalang. Napagpasyahan niya na bigyan ito ng pangalan at patuloy sa pagbabasa, alamin na tinatawag itong frail gel o dispersing gel. Nauunawaan ni Ivy na tunay nga itong mahina, katulad niya, ngunit hindi niya nais na tawaging mahina ito. Nagpasya siyang obserbahan ito sa ibang pangalan. Habang ang hangin ay humihihip, lumulutang ang malabnaw na nilalang kasama ito. Dahil sa kanyang labis na kahinaan, sa huli ay nahuhulog ito sa likod, hindi makatayo.
Natanto ni Ivy na ito ay lubos na marupok at kinumpirma ng aklat na maaaring mawala ito sa simpleng haplos o mawala kung may malakas na bagyo. Nababahala para sa frail gel, nagmadali si Ivy upang iligtas ito, natatakot na baka mawala ito sa malakas na hangin. Nagtagumpay siya na iligtas ito bago ito mawala. Sa paglubog ng araw, nakikipag-usap si Ivy sa frail gel, ipinahahayag ang kanyang pagkadismaya sa hindi patas na pagtrato ng buhay. Ipinaliwanag niya ang sistema sa kanilang nayon kung saan nakakakuha ng kanilang mga kasanayan ang mga tao sa edad na 5, at ang dami ng mga bituin ang nagtatakda ng lakas ng kasanayan. Ibinunyag ni Ivy ang kanyang sariling nakaraan na natanggap ang isang kasanayan na tinatawag na monster taming na walang mga bituin. Ipinamamahagi niya ang kanyang kawalan ng kakayahan na pahinuhod kahit na ang mga maliit na hayop dahil sa kakulangan ng mga bituin, at nang malaman ng lahat ang kanyang kawalan ng bituin, nagbago ang kanilang mga saloobin sa kanya, kasama na ang kanyang mga magulang. Malungkot niyang ibinabalik ang pagkawala ng kanyang tahanan, pamilya, at lahat ng dati niyang meron, ngunit natatagpuan niya ang kaligayahan sa katotohanan na siya pa rin ay mayroong mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Sinabi niya na siya ay isang tao na ipinanganak muli sa isang ibang mundo at nagdala ng mga alaala na sa kasamaang palad ay hindi kapakipakinabang sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Minsan ang mga alaala ay nangungusap ng mga bagay sa kanyang tenga na hindi niya maunawaan. Pagkatapos, tahimik na tumahimik si Ivy sandali at sinabi sa frail gel na may isa pang tao na nagtrato sa kanya ng mabuti, at siya ay isang mangkukulam. Ang mangkukulam ay nagbigay sa kanya ng maraming iba't ibang mga libro at tinuruan siya ng iba't ibang mga bagay. Binigyan niya siya ng lumang mahiwagang supot, ngunit ang kanyang performance ay hindi pareho ng kalidad. Maaari nitong mapanatili ang maraming bagay, at ang lahat ng nasa loob ay nagiging mas magaan, kaya't napakabuting gamitin ito para sa kanya dahil nakatulong ito sa kanya na mabuhay sa kagubatan na ito. Pagkatapos, nagdagdag siya ng pag-iyak na sinabi na kamakailan lang ay pumanaw ang mangkukulam, iniwan siya ng nag-iisa sa mundong ito. Wala nang tumitingin sa kanya, at sinusubukan siyang patayin ng mga tao sa nayon kahit na hindi siya gumagawa ng anuman at hindi kayang gawin ng anuman. Lahat ng ito ay dahil ipinanganak siya ng walang mga bituin. Hindi niya alam na ang pagkakaroon ng walang mga bituin ay itinuturing na napakasama sa puntong nais ng mga tao na saktan siya. Pagkatapos, sinabi niya sa maliit na gel na tulad niya, ipinanganak upang mawala sa loob ng isang araw. Ang mundo ay hindi patas, at patuloy na ibinabahagi ni Ivy ang marami sa maliit na gel habang ito ay nakikinig ng walang galit. Lubos siyang nagagalak na nakilala siya, itinuturing itong kanyang unang at huling kaibigan, na nais niyang manatili kasama niya hanggang sa wakas. Ivy humihiga at natutulog hanggang sa umaga, nagigising at tumitingin sa harap niya upang kausapin ang jelly, ngunit wala ito roon. Hinahanap niya ito, naririnig na maaaring may nangyari sa kanya, at pumapatak ang mga luha sa kanyang mukha habang hinahanap ito, iniisip na baka patay na ito. Ngayon siya ay nag-iisa na naman, tulad ng dati, at maraming umiiyak si Ivy dahil dito. Pagkatapos, papunta siya sa kanyang supot upang kunin ang mapa, nagpaplanong sundan ang payo ng mangkukulam na pumunta sa Royal Capital. Nang kunin niya ang mapa, nararamdaman niya ang isang bagay sa loob, at sa kanyang kasiyahan, ito ay ang maliit na jelly. Lubos na nagagalak si Ivy na makita siya at napagtanto na ang kanyang nabasa tungkol sa paglaho sa isang araw ay isang kasinungalingan. Kinuha niya ito sa ilalim ng isang puno at hinanap sa aklat kung paano pahinuhod ang mga halimaw. Natuklasan niya na upang pahinuhod ang anumang halimaw, kailangan niyang ilipat muna ang isang maliit na dami ng mahikang enerhiya sa halimaw. Kung tatanggapin ito ng halimaw, may marka na lalabas sa kanyang mukha na nagpapahiwatig ng matagumpay na pagpahinuhod. Natakot si Ivy na gawin ito dahil siya ay isang tamer na walang mga bituin. Gayunpaman, nagtipon siya ng lakas ng loob at pahinuhod ang maliit na jelly. Ginamit ni Ivy ang kanyang kapangyarihan upang matagumpay na pahinuhod ito at pinangalanan itong Sora. Lubos na masaya ang jelly sa paglalaro sa kanya, at si Ivy, sa sandaling ito, ay nagsasabi sa kanya ng kanyang pangalan, Sora. Si Ivy ay naglatag ng patibong at nakahuli ng kanyang ikasampu na daga sa gubat. Ipapakita niya ang kanyang pasasalamat para sa sakripisyo nito bago niya ito balatan. Nagtataka si Ivy kung bakit palaging nabibigla ang kanyang dating sarili tuwing nag-aayos siya ng kanyang biktima. Nagtataka siya kung ano ang kanyang pamumuhay noong kanyang nakaraang buhay habang nagbabalat ito. Maingat na ipinupuno niya ang kinatay na karne sa mga dahon, pagkatapos iniligay niya isa-isa sa kanyang bag. Inaabisuhan niya si Sora na sila ay magkakainan ng gabing iyon.
Kinuha ni Ivy ang kanyang mapa muli, ngunit hindi kahit na isang larawan ang Royal Capital dahil ito ay sobrang layo mula sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Kaya't nagpasya siyang pumunta muna sa bayan ng Ottawa. Biglang dumating ang isang simoy ng hangin at halos itong itinangay si Sora, mabuti na lang at nasalo niya ito. Ang kanyang pansin ay natutok nang siya ay makapansin na may papalapit sa kanila, kaya't agad siyang tumakbo at umakyat sa mga puno. Nakita niya sa ibaba ang mga grupo ng mga malalaking mga langgam. Nagbubunsod siya ng malalim na buntong hininga nang umalis ang mga ito nang walang insidente. Habang hawak niya si Sora, napagtanto niya na ito ay medyo lumaki at mabigat na. Nahahalata niya ang kirot mula sa sugat sa kanyang mukha. Iniisip ng babae na baka siya ay nasugatan mula sa mga sanga kanina. Pakiramdam niya ay kailangan niyang gamutin ito bago ito magkaroon ng impeksyon. Kumukuha siya ng maraming expired na asol na gayuma at inilalagay ito sa kanyang mukha hanggang gumaling ang sugat at napagtanto niyang wala na siyang natitira. Si Ivy ay lumalabas ng kagubatan at naglakad sa daanan. Dahil siya ay papalapit na sa baryo, napapansin niya ang mga poster na nakapaskil sa tabi ng kalsada na may reward na $500. Nagtataka siya kung bakit naglalagay sila ng ganoong kalaking halaga ng pera para sa kanya. Inaabisuhan siya ng kanyang dating sarili na ito ay dahil siya ay isang wanted. Napapansin niya na may iba't ibang mga larawan niya sa bawat poster na kanyang nakakasalubong, ang iba ay mas maganda kaysa sa iba. Patuloy siyang naglalakad sa tabi ng kalsada at napunta sa baryo kung saan siya naalala kung gaano kahalaga ang mga kasanayan at mahika sa pang-araw-araw na buhay. Pumapara siya sa isang panaderiya at naalala niya na hindi pa siya nakakakain ng anumang uri ng tinapay sa mahabang panahon. Dinadaanan rin ni Ivy ang isang mangangatay ng karne at naisipan niyang magbenta ng mga daga na kanyang nahuli kanina. Gayunpaman, medyo natatakot siyang lumapit. Napapansin ito ng mangangatay at tinatawag siya bago niya alisin ang karne. Alam na niya na ito ay daga dahil may 2 bituin siyang kasanayan sa amoy. Sinusuri niya ito at natutuwa siya sa kalinisan ng kanyang nahuli at sa kanyang kasanayan sa pagbabalat. Nagtatanghal siya ng iba pang kanyang paninda na binili para sa 100 decaliters. Pagkatapos mabayaran ay banibiro pa niya ito. Sinabihan siya ng mangangatay na kung may mahuli pa siyang iba ay ipagbili ito sa kanya dahil ang lahat ng ibang mga ngaso ay tumatarget ng malalaking hayop sa mga panahong ito. Pumunta siya sa panaderiya at bumili ng ilang tinapay at nagulat siya kung gaano ito kamura. Natutuwa ang may-ari sa kanyang pagiging masayahin. Iniisip ng mga tao sa baryo na siya ay isang batang lalaki. Pumunta si Ivy sa isang tahimik na lugar para kainin ang kanyang tinapay. Binibigyan niya ng kalahati si Sora, ngunit hindi ito gusto ng slime. Natutuhan niya na ang nilalang ay nangangahulugang, hindi, kapag ito ay kumakalat. Nagtataka siya kung anong uri ng pagkain ang kinakain ng rare slime na ito. Kinabukasan, pumunta si Ivy sa kagubatan para manghuli ulit ng mga ligaw na daga at nang ito'y may benta. Habang siya ay naglalakad sa gubat, nakakita siya ng isang tambakan kung saan makikita ang maraming expired na mga gayuma. Habang inihihiwalay niya ito, biglang sumakay si Sora sa tumpok ng mga asol na potion at kinain ng mga ito. Sinabi ni Ivy na kayang itapon ng nilalang ang basura, at ang kakayahang magtunaw ng inorganikong mga materyales ay isang bagay na kaya lamang gawin ng mga high-level na rare slimes. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang vase para kainin ito, ngunit tumalikod si Sora. Matapos ang ilang pagtangka, napagtanto niya na ang nilalang ay gusto lamang kumain ng mga asol na gayuma. Nakikiusap siya na huwag kainin lahat dahil kailangan din niya ito. Bumalik si Ivy sa baryo at ipinagbili ang kanyang huli para sa $250. Pumunta siya sa bakery para kumuha ng iba't ibang klase ng tinapay at binigyan din siya ng libre ng tindera. Pumunta siya sa malapit na ilog para maglinis bago kumain ng kanyang tinapay. Lubos na pinasasalamatan ni Ivy ang sandaling ito na pagnanasa niyang maaaring magtagal magpakailanman. Bumalik siya sa baryo at natagpuan ng ilang mga manlalakbay. Nakita siya ng kanyang mga manlalakbay, ngunit hindi nila agad nakilala dahil sa kanyang mga pagbabago. Sa halip, sila'y nagtawanan sa kanya, iniisip na isang batang lalaki siya. Habang pinipilit siya na ibigay ang kanyang mga bag ay napatakbo na lamang siya sa takot. Nadaanan niya ang tindahan ng mga ngatay at tinawag siya nito, at tinanong kung may ipagbibili ito sa kanya. Ngunit nagulat na lamang siya nang makita ang poster sa tindahan nito at agad naman siyang napatakbo. Pagkatapos ay nadaanan rin niya ang tindahan ng tinapay at inalok rin siya ng libreng tinapay dahil sa wala pa itong pera. Bibigyan na sana siya ng tinapay nang makita na naman niya ang poster sa tindahan na ito. Tinanggihan niya ito at napatakbo na naman ay ito. Sa ibabaw ng puno ay labis ang pagiyak nito habang niyayakap ang kaibigan.
Kinabukasan ay lubos na nalulungkot siya na kailangan niyang iwan ang baryo dahil sa mga nakakalat na poster sa paligid doon. Patuloy siya sa kanyang susunod na destinasyon hanggang narating ang kagubatan. Napatigil siya at kinuha ang kanyang mapa upang tingnan ang ibang daan para hindi makasalamuha ang mga lalaki. Sinusubukan ni Sora na ipahiwatig ang isang bagay sa kanya, ngunit hindi niya nauunawaan. Nagsisisi ngayon si Ivy sa hindi pagkuha ng libreng tinapay na inalok sa kanya dahil ngayon ay gutom siya at wala siyang makain o maiinom dahil sa kanyang biglang pag-alis. Pumili siya ng kanyang landas at naririnig ang tubig sa daan. Natagpuan pa ni Ivy ang isang puno na may pinakamasarap na uri ng prutas. Habang lumalapit siya, ginagawa ni Sora ang kanyang hindi pagsang-ayon habang namimilipit. Ang dahilan ay lumilitaw nang ang puno ay naging isang halimaw na niluluwa ang mga manlalakbay na dalawang lalaki. Sumusugod ang puno sa kanya gamit ang isa sa kanyang mga ugat, ngunit sa oras na iyon ay itinulak siya ni Sora palayo. Habang napatakbo siya palayo ay unti-unti namang lumalabo ang kanyang paningin, napaluhod siya at nakita ang dagwang kamay niya at napatumba ito sa sakit. Hinihingi niya ang gayuma ngunit wala na siya nito. Nakatitig lamang siya sa kaibigan habang namilipit sa sakit. Bigla namang umilo ang marka sa noo ni Sora at tumalon ito sa sugatang kamay ni Ivy. Napaisip na lamang si Ivy na halimaw ang mga slime at kumakain ito ng tao. Pumikit na lamang siya at di na alam kung ano ang yay sa kanya. Ang kanyang ama, si Tablo, ay nasa labas na naglililok nang marinig niya ang isang sigaw na nagpapahiwatig ng pagpasok ng isang bagong buhay sa mundo. Binilisan niya ang pag-akyat at pinuri sa kanyang bagong silang na batang babae. Pinuri ni Tablo ang kanyang asawa sa pagdadala ng isang napakagandang bata sa mundo. Kinuha niya ang pagkakataon na ito upang bigyan ng pangalan ang kanyang anak na babae. Natuwa ang ina sa pangalan at hawak-hawak ang kanyang sanggol habang ipinapakilala ang sarili, at pinangalanan niya itong Femacia. Lumipas ang ilang taon, at dumating si Femacia upang maghain ng tanghalian sa kanyang nakatatandang kapatid at ama habang sila ay nagtatrabaho. Nagpahinga sila upang tamasahin ang tinapay. Halos manikip ang bata sa kanyang piraso, ngunit nagdala ang kanyang ama ng tubig para sa kanya upang inumin. Puna ng kanyang nakatatandang kapatid kung bakit lagi siyang nagmamadali kapag kumakain. Sinabi ng batang babae na kailangan niyang kumain ng marami dahil siya ay lumalaki. Tumawa si Tablo sa pahayag dahil gusto niya na lumaki at maging malakas ang anak niya. Sa gabing iyon, sila ay dumating sa kanilang tahanan at sila'y batiin ni Falf at ng pinakamatandang anak, si Fasila. Hinihiling niya kay Femacia na ayusin ang mesa para sa hapunan, at habang ginagawa ito ng pinakabata, banibiro siya ng kanyang kapatid na gustong malaman kung kailan siya magsisimulang gumamit ng pang-araw-araw na mahika. Lumapit si Femacia at sinabihan siyang ito'y mangyayari sa lalong madaling panahon. Siniguro ng kanyang ina na hindi niya kailangang magmadali dahil lahat ay nagkakaroon ng sariling takbo ng pag-unlad. Napakabilib na kaya niyang tumulong sa gawaing bahay sa kanyang murang edad. Tinitukso ni Fasala na noong siya ay nasa ganyang edad, nais na ng maaga ng kanilang ina na siya ay magsimulang gumamit ng pang-araw-araw na mahika. Inilalagay ni Fasila ang paboritong nilang sabaw sa mesa, at habang silang lahat ay nagtitipon upang kumain, ipinapakita ni Tablo kung paano ang pagpapalakas ni Fasila ay nakakatulong sa kanya na makarecover pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Ang pamilya ay naglaan ng oras sa isa't isa habang sila'y nagtatapos sa kanilang hapunan. Sa isa pang gabi, ang pamilya ay nagtapos ng kanilang iba't ibang gawain habang sila'y nagkakasama. Binalita ni Tablo kung paano ang kanyang trabaho. Iniulat ng nakatatandang kapatid na dapat tapos na ang mga kagamitan sa linggong iyon. Impresado ang kanilang ina ngunit hindi siya nagulat dahil asahan naman niyang magagawa ito ng isang may 3 bituin na skill sa paggawa ng mga kagamitan. Sinikap niyang bawasan ito, ibinibigay ang papuri sa kanyang ina na agad na nagtapos ng mga unan para sa sofa ng mabilis gamit ang kanyang 2 bituin na skill sa pagtahi. Napansin ni Femacia na umiiyak ang kanyang ina. Humingi ng paumanhin si Falf sa pagkabigla sa kanya at ibinunyag na siya ay nagtatahi ng damit ng kasal para sa anak ng sapatero at naisip niya na siya'y gagawa rin ng gayon para sa kanyang 2 anak sa hinaharap. Ipinagmamakaawa ni Fasila ang kanyang ina na gumawa ng sobrang gandang damit para sa kanya. Pakiramdam ni Tablo na iyon ay napakalayo pa, ngunit pinatibay siya ni Falf na darating ito ng mas mabilis kaysa iniisip niya. Nakikita na ito ng ama, dahil turo niya na si Femacia ay 5 taong gulang na. Ito ay nagtulak sa pamilya na pag-usapan kung paano siya makakakuha ng kanyang mga kasanayan sa ganitong edad. Binigyang liwanag ni Tablo na kung mayroon kang kasanayan ay laging may lugar para sa iyo na magtrabaho at kumita ng kabuhayan.
Itinuro ng kanyang nakatatandang kapatid na ang mga taong may tatlong bituin na kasanayan tulad niya ay may katiyakan sa buhay. Tinanong ng kanilang ina si Femacia kung anong uri ng kasanayan ang gusto niya. Naisip ng batang babae na makakuha ng tamer skill upang maging kaibigan niya ang mga dragon at lahat ng uri ng halimaw. Si Tablo ay nagpapaalala sa kanya na ang mga skill o kakayahan na ibinibigay ng mga Diyos ay upang sila ay mabuhay sa kanilang mundo kaya't ang pagiging kaibigan lamang sa kanila ay hindi sapat. Binibigyan niya ng isang bagong laruan na kabayo na nililok niya upang pasayahin siya. Ang panahon ng pamilya ay naudlot dahil sa manghuhula, si Luba. Humingi siya ng paumanhin sa pagdating niya ng ganoong oras, ngunit nais niyang ipanalangin ang mabuting kapalaran ni Femacia dahil malapit na siyang mabigyan ng kanyang skill. Nagpapasalamat si Falf sa pag-aalala at pinapayagan ng pangyayari na mangyari. Binabalikan ng manghuhula ang mga alaala kung paano ang batang si Femacia ay dating nagkwento tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi ng manghuhula kay Femacia pati sa kanyang ina nagreklamo ang kanyang ina na huwag ipaalam sa sinuman na mayroon siyang mga alaala nito dahil magiging mahirap ito para sa kanya. Kahit ang kanyang ina at ama ay hindi dapat malaman. Natapos na niyang ipanalangin ang bata at tiniyak sa lahat na bibigyan siya ng isang kahangahangang skill. Inaabisuhan ng manghuhula si Fasila na wala siyang kapangyarihan na makita kung aling eksaktong skill ang makukuha ni Femacia dahil ang kanyang kakayahan sa panghuhula ay isang bituin lamang. Gumawa ng derogatoryong komento ang nakatatandang kapatid tungkol sa kanyang isang bituin. Sinaway siya ng kanyang ama para sa kanyang pahayag at humingi ng paumanhin ng kanyang ina kay Luba sa ngalan ng kanyang anak. Ang araw ng seremonya ng kasanayan ni Femacia ay dumating. Siya at ang kanyang mga magulang ay nagtungo sa simbahan kung saan tinawag siya ng pari na lumapit at ilubog ang kanyang daliri sa kaliz. Nagmamakaawa siya sa pag-ibig at awa ng mga Diyos upang bigyan si Femacia ng kapangyarihan na kumita ng kanyang kabuhayan. Ang tubig ay lumilipad habang ipinapakita ng pari na natanggap na nila ang kanilang banal na mensahe. Napatunayang mayroon siyang tamer skill na nagpapasaya sa kanya at sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang bula ay sumabog at nagpapaliwanag na wala siyang bituin. Hindi makapaniwala ang mga magulang. Sinabi sa kanya na hindi na maaaring magkamali pa ang banal na mensahe. Ang pagtanggi sa resulta ay ituturing na pamumusong sa simbahan. Lumisan ang pari na hindi makapaniwala na isang walang bituin ang isinilang. Kinokonsidera nila ito na si Femacia ay itinakwil ng mga Diyos. Sa kanilang bahay ay nagtipon ang pamilya, at si Tablo ay nagtapon ng galit sa mesa. Uminom naman ulit ito sa sobrang galit. Sinubukan ni Falf na sabihin sa kanya na sapat na ang kanyang iniinom, ngunit siya ay biglang kumalampag sa mesa muli, nalilito dahil pareho sila ni Falf na may bituin. Ang kanilang mga nakatatandang anak ay mayroon ding mga bituin, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang bunso ay wala. Sinubukan ni Femacia na magsalita, ngunit sinabihan siyang tumahimik. Hindi siya makapaniwala na isang walang bituin ang isinilang sa kanyang pamilya. Nag-aalinlangan pa siya kung tunay na anak ba niya si Ivy. Ito ang nagdulot kay Falf na mapaluhod sa pag-iyak. Sinubukan ng babae na aliwin ang kanyang ina, ngunit sinigawan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na huwag itong hawakan. Pumunta si Fasila sa itaas at tiningnan si Femacia na may kasuklam-suklam na mukha habang itinataboy ng kapatid ang bata sa labas ng bahay. Habang naglalakad ang babae sa kalye, kumalat na ang balita tungkol sa kanya na walang bituin. Lahat ay nagbibigay sa kanya ng tingin ng kawalan ng respeto habang dumadaan siya. Naririnig ang bise-alkalde na nagtatanim ng galit sa kanya. Ipinaalam niya sa kanila na ito ay isang pangitain ng mga kalamidad na darating kaya dapat silang magtipon at maghanda laban sa kapahamakan. Ilan sa mga batang nagbato sa kanya dahil sa kawalan niya ng bituin, kasama ang mga tingin mula sa lahat, ay pilit na pinaalis siya sa nayon. Napatakbo siya palayo sa bayan at napatanong sa sarili kung bakit nangyari iyon sa kanya. Nakaupo siya sa gubat habang tinitingnan ang kanyang bayan at hindi na siya makakabalik pa. Nagumpisa na umulan at nagugutom siya, kaya't sinubukan niyang kumain ng ilang mga berries, ngunit hindi sila nakakain. Naghanap siya ng tirahan sa isang kuweba at sinubukan niyang magpailaw gamit ang kanyang mahika ngunit nahimatay. Pagmulat niya, siya ay nasa ilalim ng isang kumot sa tabi ng mainit na apoy. Nagulat ang babae nang makita si Luba. Sinabi ng babae sa kanya na mas kaunti ang kanyang mahika kumpara sa karaniwan. Inirerekomenda ni Luba sa kanya na huwag piliting gamitin ang mahika dahil ang pagkaubos ng mahikang enerhiya ay naglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Ibinunyag ng manghuhula na ang kanyang pangitain ay ipinakita sa kanya na mangyayari ito kay Ivy, gayunpaman, hindi niya nakita kung ano ang magiging sanhi ng kanyang kalagayan.
Siya ay medyo nagulat na ang sanhi ng pangitain ay ang pagkakatuklas na walang bituin siya. Binigyan siya ng masarap na sabaw ng matanda na siyang kanyang tinangkilik pagkatapos makabawi ng lakas. Sinimulan ni Luba ang kanyang leksyon sa pamamagitan ng pagsiguro kay Ivy na kahit na may limitadong enerhiya sa mahika, maaari siyang gawin ang halos lahat ng may tamang kaalaman. Ang manghuhula ay nagbibigay sa kanya ng mga gamit para sa paglalakbay na binubuo ng isang magic bag bagaman ito yung lumang modelo ito'y kayang-kaya ang pagkakasya ng maraming bagay at ginagawa nitong mabigat na anuman ang ilagay niya ay maging magaan. Binigyan din siya ng ilang mga aklat na naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa mundo. Sigurado si Luba na ito ay magiging kapaki-pakinabang kapag siya ay nagsimula na sa kanyang paglalakbay isang araw. Sinabi ng manghuhula na kailangan niyang maglakbay sa mundo at palawakin ang kanyang pananaw kapag dumating ang panahon. Tinuturuan ni Luba si Femesia ng ilang mga kasanayan sa pag-survive habang inaalagaan siya nito sa kagubatan. Labis na naguguluhan si Femesia kung bakit mabait na mabait sa kanya ang manghuhula. Lahat ay kinamumuhian siya dahil sa kawalan niya ng bituin. Ibinunyag ng matandang babae na noong unang panahon wala naman ang mga tao ng mga kasanayan o bituin at masaya nilang namumuhay at nagiging epektibo. 3 taon matapos ang pangyayaring iyon, nakagisna na ni Femesia ang kanyang pangkabuhayan at naging propesyonal na naghahunting sa mga basurahan. Natutunan din niya kung paano manghuli ng mga hayop para sa pagkain at ang tamang paraan ng paghahanda nito. Habang kumakain siya ng kanyang huli, napansin niya na hindi na bumibisita si Luba sa kanya sa loob ng ilang panahon. Nararamdaman niya ang isang presensya sa paligid niya at tiwala siyang hindi ito isang halimaw. Nakilala niya ang mga ito bilang mga tao mula sa nayon. Nagdududa siya na may nangyari sa nayon. Nung gabi, sumingit siya sa simbahan ng nayon at nakarinig na si Luba ay pumanaw na. Ang manghuhula ay isang napakahalagang bahagi ng nayon. Hindi sila makapaniwala na siya ay namatay dahil sa sipon sa tag-init. Nanatili siya doon ng kaunti habang dumating ang kanyang ama upang magulat sa punong bayan. Ikinagulat niya nang marinig ang kanyang ama na sabihing ibabalik nila siya sa mga Diyos dahil ang emosyonal na pinsala ay nangyari na. Nanatili siya doon upang marinig ang mapanirang pahayag ng punong bayan na tinuturo siya bilang dahilan ng pagkamatay ng manghuhula. Ipinunto pa niya na si Femesia ay sumpa dahil sa kanyang pagiging walang bituin. Hinikayat niya ang mga mamamayan na habulin ang bata bago magdulot ito ng kalamidad sa kanilang pamayanan. Nagising si Ivy mula sa kanyang panaginip nang isipin niyang siya ay sinakop ng kanyang mga magulang. Nakita niya si Sora na nakapatong sa kanyang sugat at bumalik siya sa pagtulog. Kinabukasan, gin-icing siya ng kanyang slime at sumampa ito sa kanya na nagtulak sa batang abutin ito. Napagtanto niya na ang kanyang masamang sugat ay nagpagaling na at ngayon ay nauunawaan niya na hindi pala sinusubukan ng slime na kainin siya. Gumagawa ng tunog si Sora upang makipag-ugnayan sa kanya. Lubos siyang nasa sabik na ang kanyang kaibigan ay makapagsalita. Nagpasalamat si Ivy sa slime para sa pagliligtas sa kanya. Ipinangako niya na susubukan niyang mabuhay ng kaunti pa. Sa isang gubat ay natutulog si Ivy at nasa tabi naman niya si Sora. Isang nakakabahalang patak ng tubig ang dumulas sa isa sa mga dahon at nahulog kay Sora, nagising siya. Ang slime ay paulit-ulit na naglalabas ng ingay na nagpapagising kay Ivy. Pinatpat niya si Sora, na nagpapahinto rito, at iniuugnay niya ang buong interaksyon na ito sa paggising ng isang tao sa kanyang alarm clock. Nagkomento si Ivy sa enerhiyang ipinapakita ni Sora, na tila nakakahawa sa kanya, habang inaabisuhan niya ang kanyang kasama na magpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kumain sila ng agahan bago sila magtungo. May mga halo-halong berries si Ivy habang kumakain si Sora ng mga pampalusog na inumin. Napapansin ng babae na mas tumangkad, mas masigla, at mas matibay na ang slime kaysa dati. Naalala niya ang panahon na ito ay mas mahina. Iniugnay lamang ni Ivy ito sa mga asul na inumin. Ang pamilyar ay patuloy na kumakain at hindi nag-aalala kung paano nangyayari ito kung ang slime ay lumalakas. Napagtanto ng babae na halos nauubos na niya ang kanyang tuyong karne at nagpasya siyang magbili ng panibagong stock kapag nakarating sila sa susunod na bayan ng Latami. Gayunpaman, upang magkaroon ng sapat na pera para gawin iyon, kailangan niyang mahuli ang sapat na mga ligaw na daga. Pakiramdam ng kanyang nakaraang buhay na mas mura kung siya ay magluluto at kakain ng karne na nahuli niya. Ipinaliwanag ni Ivy na ang pagluluto ng karne sa gubat ay magdudulot ng mga halimaw, kaya bagaman mas mahal ang pagbili ng tuyong karne, mas ligtas at pangmatagalan ito. Nauwi muli ang kanyang atensyon kay Sora nang ipaalam nito sa kanya na kumain na ito ng lahat ng kanyang mga pampalusog at humihingi ng higit pa, ngunit wala na siyang natitira.
Pagkatapos ay nagtungo sila at natagpuan nila ang isang tambakan kung saan umaasa siya na makakahanap sila ng mga giuma. Sinuyod niya ito at nakakita ng mga damit, gayunpaman, nais ng kanyang pamilyar na mag-focus siya sa paghahanap ng mga inumin. Pagkatapos ng maikling paghahanap, natagpuan niya ang isang kahon ng mga lumang inumin. Iniayos niya ang mga ito at napansin na ang ilan ay mas bago kaysa sa iba. Kumain si Sora ng isa sa mga hindi kilalang bote na nagdulot sa kanya na maghaka-haka na kakainin ng slime ang anumang bagay basta't kulay asul ito. Kahit kumakain si Sora ng isang practice na healing potion na ginawa ng isang bata. Nagulat siya nang makita itong kumain ng isang pula na nagpapagaling ng mga sakit, itinanggi ng halimaw ito noong huli itong magagamit. Iniisip niya na binuksan nito ang kanyang panlasa, kaya't nag-aalok siya ng isang berdeng at lila na inumin, ngunit ito ay tinanggihan. Nagmungkahi ang kanyang nakaraang sarili na haluin ang mga ito, kaya't pinagsama niya ang asul at pula upang gawing lila. Kinain ito ng slime, kaya't nag-aalok siya ng lila na galing sa naunang bote, at tinanggihan ito, na nagpapatunay na ang pagpili nito ay batay sa mga katangian at hindi sa kulay. Pagkatapos ng paghahanap ng giuma ay nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang paglakbay at masaya silang ang panahon ay maganda. Nagpapasalamat si Ivy na nakilala niya si Sora, kung hindi, ang kanyang paglalakbay ay magiging isang nag-iisa. Inaalaala sa kanya ng kanyang nakaraang buhay na sila ay palaging kasama niya, ngunit iniiwasan niya sila dahil sila ay iisang tao. Nakita niya ang ilang mga berries at masaya siyang kumuha ng marami, kaya't nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang iniisip. Nagumpisa siyang kumain at nagkomento kung gaano kasarap ang mga ito. Nag-aalok siya ng ilan kay Sora, ngunit tumanggi si Sora nito, at nagpatuloy lamang siya sa pagkuha. Nang gabing iyon, inihanda na ni Ivy ang mga nakuha nilang pagkain at nagpasalamat ito. Habang kumakain siya, nais niyang sana ay makapaglakbay sila sa mga daang puno ng mga berries na ito. Habang lahat ng iyon ay nagaganap, natapos ng slime ang kanyang pagkain, nagulat si Ivy at binigyan ito ng 3 pangdagdag bilang panghimagas. Kinain din ito ni Sora at nangangailangan ng higit pa na nagdulot ng pagrereklamo ng babae dahil kailangan niya ng ilan kapag siya ay nasugatan sa daan. Pilitin siyang bigyan ng higit pa ng slime. Nagmungkahi ang kanyang nakaraang buhay na ilagay ang nilalang sa kama dahil magugutom ito habang gising. Kinuha ni Ivy si Sora at ipinaalam dito na magkwento siya ng kwentong pangtulugan. Umakyat sila sa isang puno para maghanda para sa gabi. Ibinunyag ng babae na ito ay isang kwento na madalas niyang marinig noong siya ay bata pa. Noong unang panahon, ang mundo ay nasa digmaan, kaya nagtipon ang isang hari ng mga mangkukulam na may kakayahan na makakita ng hinaharap at pinahulaan nila ang resulta ng digmaan. Nakita nila ang wakas ng mundo dahil sa labang ito, at ito ay isang nakakatakot na tanawin. Tinawag ng mga mangkukulam ang isang bata mula sa ibang mundo na may kakayahang gumamit ng natatanging at nalimutang mahika upang pigilan ang kapalarang ito. Ang kapangyarihang ito ay hindi na umiiral, at walang sinuman ang nakakaalam sa mga epekto nito. Gayunpaman, ito ay malaki, nakakatakot, tahimik, nag-iisa, at hindi maaabot. Isang luha ang bumagsak mula sa kanyang mukha habang natapos niya ang kwento. Bumagsak ito sa Sora, na nagising sa alarm clock mode. Nagising si Ivy at nagulat na makita na umaga na pala. Ibinunyag ng kanyang nakaraang sarili na siya ay nakatulog habang nagkukwento ng kwentong pangtulugan. Ipinagtapat ng babae na ang kwento ay laging nagpapakatulog sa kanya, kaya hindi niya ito naririnig hanggang sa katapusan. Biglang naalala ni Ivy at tinitignan ang kanyang bag upang makita na kinain na ni Sora ang lahat ng kanyang mga giuma. Napasigaw na lamang siya sa pangalan nito dahil sa pagkadismaya nito, sa paggawa ng kanyang bitag ay sawi itong makahuli ng ligaw na daga. Pareho silang nagulat at nagalak nang mahuli nila ang isang bagay. Habang papunta siya para kunin ang kanyang huli, nagkomento siya kung gaano kalaking tulong ang pagkakaroon ng kakayahan na ipagpalit ang ligaw na daga sa pera. Bigla silang parehong natataranta nang ang halimaw na ahas na hinuli niya ay biglang umatake sa kanila. Medyo nalilito siya dahil inaasahan niya ang isang daga, naisipan niya na maaari niyang ibenta ito. Kumuha si Ivy ng isang supot mula sa isa sa kanyang mga bag at mabilis na tinakpan ng ahas. Matapos ang maikling pakikipaglaban, nagawa niyang atali ang bibig ng supot na nagpapakalma sa nilalang. Isinabat niya ito sa kanyang balikat at nagpatuloy. Habang naglalakad ay nakaramdam siya ng kakaibang amoy, nagbigay ng senyales si Sora ng panganib na hindi napansin ni Ivy. Nag-aalala ang babae kung ito ay isang halimaw, ngunit wala siyang nadama na ganun, kaya't nagpasya siyang mag-imbestiga pa. Nagulat siya nang makita ang mga patay na kabayo na nakahandusay.
Iniutos ni Ivy kay Sora na pumasok sa kanyang bag para hindi ito makita kung sakaling may mga bandido. Nagpatuloy siya unahan at nakita ang mga patay na tao. Kumapit siya sa kanyang supot at tumakbo ng malayo hanggang sa siya'y tiwala na ligtas na. Nang siya ay makahinga ng maluwag, napansin niya ang malaking bayan ng Latem sa malayo. Pumasok si Ivy at agad na naghanap ng kahit sino upang ipaalam ang insidente. Nakakita ang babae ng tanda para sa town hall at doon siya nagtungo. Nakialam siya sa usapan ng receptionist kasama ang ilang mga manlalakbay. Ipinaalam ni Ivy sa kanila ang ahas na halimaw sa kanyang supot. Nang itanong nila, itinuro siya ng isa sa mga lalaki sa apotekero kung gusto niyang magpalit ng halimaw. Nagpasalamat siya sa kanya para sa impormasyon, gayunpaman, ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa mga namatay na tao na natagpuan niya papunta sa bayan. Ito ay nakapukaw ng pansin ng lahat na naroroon. Hiniling ng receptionist na lumapit siya para magbigay ng karagdagang detalye. Sinabi ni Ivy na ito ay nangyari sa daan mula sa Latoto Village. Isang manlalakbay ang bumangon pagkatapos marinig ito. Ipinaliwanag ng receptionist na ang kanilang bayan ay maaaring atakihin sa susunod kung totoo ito. Nagpapalagay ang leader ng grupo na maaaring ito ay isang atake ng mga mangangalakal, ngunit nag-aalinlangan si Ivy batay sa kanilang mga sugat. Binanggit din niya na ang mga kabayo ng kariton ay napatay din. Kung ito ay isang atake, dapat ay kinuha nila ang mahahalagang kabayo. Matapos marinig ito, gumawa ang leader ng partidong isang madaling kahilingan upang alamin ang eksaktong lokasyon at uri ng halimaw na responsable sa atake. Balak niyang magsumite ng opisyal na kahilingan sa pamamagitan ng guild mamaya. Lahat ay bumangon pagkatapos matanggap ang kanilang mga utos. Nagpasalamat ang lalaki kay Ivy at ipinaalam sa kanya na makakatanggap siya ng tip na gantimpala pagkatapos nilang kumpirmahin ang lokasyon. Nakikita ng receptionist na siya ay nalilito, kaya ipinaliwanag niya na ang mga tao ay kumikita ng pera kapag nagbibigay sila ng impormasyon sa anumang town hall tungkol sa mga halimaw o mga tao na namatay mula sa mga atake ng halimaw. Mas nakakakuha sila ng pakinabang kung may impormasyon sila tungkol sa mga halimaw sa pinakamaaga. Ipinasalamat ni Ivy ang mga ito at nagtungo siya sa mga ngatay. Sinuri ng tindero ang ahas na halimaw at ipinaalam sa kanya na ang normal na presyo sa merkado para sa halimaw na ito ay 2 gidal. Gayunpaman, siya ay nakakuha ng isang babaeng ahas na halimaw, na bihirang kaya handa siyang magbayad ng 3. Nagulat si Ivy sa marinig ito at nagsimulang magbilang ng kanyang calculations. Isang gidal ay katumbas ng 100 DS kaya 3 gidal ay may halagang 30 field mice. Sa kanyang reaksyon, akala ng tindero na hindi siya masaya sa bayad. Lumabas siya ng tindahan na namangha na kumita siya ng 3 buong gidal na nangangahulugan na marami siyang mabibili ng tuyong karne para sa kanyang paglalakbay. Nagmungkahi siya kay Sora na maghanap sila ng pagkain para sa kanya, kaya't nagtungo sila sa basurahan. Nagtataka siya kung makakakita sila ng mga gayuma sa paligid. Napalakpak ang babae sa tuwa nang makakita ng maraming magic bags. Binuo niya ang mga ito at mayroong 21 sa kabuuan. Habang iniisip kung paano ito dalhin kasama niya, si Sora ay naglalaro at kumakain ng mga inuming nasa paligid. Ang kanyang nakaraang sarili ay nagmungkahi na subukang ilagay ang mga magic bags sa isa't isa. Inilagay niya ang unang isa at gumana ito. Sinubukan niyang ilagay ang bag na iyon sa isa pang bag, ngunit hindi ito pumasok. Kaya pagkatapos ng pagsubok at error, natukoy niya ang kapasidad ng bawat bag at iniayos niya ang mga ito ayon dito. Pagkatapos nito, natuklasan niya ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga bag upang ma-fit ang lahat sa isa. Pumunta sila sa sentro ng bayan kung saan nakita ni Ivy ang guild ng mga manlalakbay. Nagtakip siya ng kanyang kaputi sa takot na baka makilala siya ng sinuman habang dahan-daang dumadaan. Tinawag siya ng leader ng grupo, ipinaalam niya sa kanya na ang impormasyon na ibinigay niya ay nakatulong na mailigtas ang maraming buhay at na-verify nila ang lahat ng kanyang iniulat. Ang mga halimaw na nagsagawa ng mga atake ay mga orges kasama ang isang Orge King, ang kanilang mga bakas ay nasa paligid ng kariton. May ilang mataas na ranggang mga manlalakbay ang ipinapadala upang sila ay hanapin, kaya't binalaan siya na huwag umalis sa bayan hanggang hindi nahuhuli ang mga halimaw. Sinabi rin ng lalaki na ang kanyang tip na gantimpala ay pwede na itong makuha sa barangay, agad naman siyang pumunta doon. Humingi ang receptionist ng dokumento, kailangan ni Ivy na tanggalin ang lahat ng kanyang mga bag upang makahanap nito. Ipinakita niya ang dokumento at binigyan siya ng 5 gidal para sa impormasyon tungkol sa 5 namatay na tao at 2 ladle para sa impormasyon tungkol sa mga mataas na ranggang mga halimaw. Mukhang ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga halimaw sa mundong ito ay kumikita ng malaki.
Gumawa ng mga kalkulasyon ang babae at kailangan niyang manghuli ng 280 na field mice upang kumita ng ganitong halaga. Bago siya umalis, nanalangin ang receptionist sa kanya na mag-ingat sa malaking halaga ng pera. Ipinaalala rin niya sa kanya na ipadala ang kanyang mga bag. Umalis siya at naglakad habang tinitigan siya ng mga tao dahil sa mga dala nitong maraming bag. Nagtungo siya sa pahingahan ng manlalakbay upang doon magpalipas ng gabi habang nasa bayan sila. Kumain siya at binigyan rin niya si Sora ng giuma. Tumingin siya sa kanyang mapa sa kanilang susunod na destinasyon na isang mas malaking bayan na tinatawag na Leyte. Ang babae ay nagpahinga na masaya na siya ay naglalakbay kasama si Sora. Nalungkot si Ivy nang makita niyang nasira ang kanyang bitag at wala siyang nahuling mga ligaw na hayop para maibenta. Nagpapalagay ang babae na may tumapak dito at nag-aalala siya na hindi siya makakakuha ng pera kung hindi siya makahuli ng anumang biktima. Sumagip ang kanyang nakaraang sarili at inuudyukan na mayroon pa silang ilang panustos na magtatagal sa kanila ng ilang sandali. Nakakita si Sora ng isang bagay at bigla itong tumakbo papunta sa mga damo at hinabol naman ito ni Ivy. Habang lumalapit siya, bahagyang nararamdaman niya ang isang bagay sa unahan at naamoy niya ang mga dugo. Natagpuan ni Ivy ang isang malubhang sugatang malaking pusa. Dinama rin niya ang ilang mahika na lumalabas mula sa nilalang, kaya inakala niya na ito ay isang halimaw. Sinuri niya ang kanyang libro ng mga halimaw at napansin na kamukha ito ng isang halimaw na tinatawag na adandala. Inipapabatid sa kanya ng aklat na ito ay isang mabangis na hayop. Nagugulat siya nang marinig nito ang isang sigaw ng sakit. Sa kabigatan ng sugat, ipinapalagay ni Ivy na ang nilalang ay malapit na mamatay. Ang kalungkutan ay bumagsak sa kanya, kaya sinusubukang pag-aani ng pakiramdam nito habang naglalakbay ito sa kanyang mga huling sandali. Naiintindihan niya ang sakit nito habang naaalala niya ang panahon na halos siya ay mawalan ng buhay. Hinaplos ng babae ang pusa, na umaasang sanay mas marami pa siyang nagawa para tulungan ito. Nagdesisyon si Sora na tulungan ito sa biglang nilamon ang nilalang, at sa maikling panahon, pinagaling nito ang lahat ng sugat. Lumundag ang slime pabalik sa kamay ni Ivy, at napansin niya na nagbago ang paraan ng pagsasalita ng kanyang kaibigan, ngunit ang anino ng halimaw na nakatayo sa ibabaw niya ay nagpabukas sa kanila. Ang saglit na tensyon ay natapos habang nagrururot ang malaking pusa habang sumisiksik sa kanya bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Ayon sa aklat, kinakailangan ng 5 mataas na ranggang mga manlalakbay upang matalo ang adandala at sigurado siya na ang isang tao ay mamamatay kung sila ay makakaranas ng halimaw na ito mag-isa sa gubat. Sa mas matalas na pagsusuri, natuklasan niya na ang nilalang ay kaaya-aya at nag-aalinlangan siya kung ito ay tunay na isang adandala. Patuloy siyang naglalakbay sa gubat at sumusunod ang nilalang sa kanya. Kaunti siyang nagulat na nagpa siya itong manatili sa kanya, ngunit masaya siya na mayroon siyang isa pang kaibigan na maglalakbay kasama. Naisip ni Ivy na dapat ay may pangalan ito, kaya pinangalanan niya itong Cell. Ipinakilala ni Ivy ng opisyal ang kanyang sarili at si Sora bago sila magpatuloy ng kaunting mas matagal hanggang sa marating ni Ivy ang isang bayan, kung saan niya nararamdaman ang mga tao. Samaan pa ang slime sa kanyang bag upang maging ligtas ito, at ang malaking pusa ay nagpaalam sa kanya at tumakbo papunta sa mga damo. Pagkatapos ng maikling lakbay, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng mga pintuan ng bayan ng Leyte. Tumitigil siya at nagiging hindi tiwala sa pagpasok sa bayan nang makakita siya ng isang nakakatakot na lalaki na nakaabanting bantay sa pintuan. Isang manlalakbay ang lumagpas sa kanya at pumasok sa pintuan. Nagpakita ng pagkakatakot si Sora. Nagmatigas ang lalaki nang sabihin ni Agto na huminto siya, at sinimulan niyang tanungin ang manlalakbay, nagtatanong kung ano ang negosyo niya sa kanyang bayan. Kinuha ng bantay ang kanyang bag at binato siya sa pader, nag-aalinlangan na mayroong masama sa sitwasyon nang hindi pa man niya matukoy ang taong kanyang binisita. Tinanggal ni Agto ang kanyang bag, at maraming bote na ilegal ang bumulwak. Nagtawag siya kay Velivera na ikulong ang kriminal. Para sa ibang bantay, nararapat na ibigay ni Agto ang konting respeto sa mga masamang aktor. Nakamasid si Ivy at nagulat na napagtanto ni Sora na masama ang lalaki. Kinakabahan pa rin siyang lumapit sa pintuan dahil kay Agto, ngunit nakatutok na ang kanyang mga mata sa kanya na nagpapahirap para sa kanya na bumalik, kung hindi, magmumukha siyang kahina-hinala. Nagpokus ang babae ng lakas ng loob at nagpatuloy, ngunit pinigilan siya ni Agto. Hindi siya nakilala ng bantay at nais malaman kung sino ang kanyang mga magulang. Ang nakakatakot na presensya niya ay lubos na ipinapakita habang lumalapit upang marinig ang kanyang sagot. Napansin ni Ivy ang isang insekto sa kanyang balikat at itinuro ito, na nagdulot ng kaunti niyang pagkabahala habang inaalis niya ito sa kanyang sarili.
Ito ay nagpabasag ng yelo sa pagitan ng dalawa, ngunit nais pa rin niya malaman kung nasaan ang pamilya niya. Inipormahan si Ivy na maaari siyang kumita ng kabuhayan sa bayang ito sa pamamagitan ng pagiging isang manlalakbay. Nagpaalam ang bantay sa kanya habang pumapasok siya sa bayan, nagtataka naman siya kung ano ang nangyayari sa kanyang bayan. Napamangha si Ivy sa karangyan ng lugar at diretsyong pumunta sa mga ngatay. Binati siya ng babae at kumpirma sa kanya ni Ivy na ang biktima na nahuli niya ay mabibili hanggat sariwa ito. Binalaan siya ng tabakero na mag-ingat sa gubat nang malaman niyang si Ivy ay nagluluksa mag-isa, mayroong mga halimaw na tinatawag na Nunoshi sa lugar ng kagubatan. Nagpahayag siya ng pasasalamat para sa payo at bumili ng ilang tuyong karne bago umalis. Nagpapalagay si Ivy na ang mga Nunoshi ang Samaira sa kanyang mga bitag sa gubat. Iniutos ng kanyang nakaraang sarili na huwag matulog sa gubat habang nasa bayang ito sila. Sumang-ayon siya at pumunta sa kalinisan ng manlalakbay upang magpahinga. Hindi siya makapaniwala sa laki ng espasyo nang dumating siya ngunit nauunawaan niya kapag iniisip niya kung gaano kalaki ang bayan. Nakakita siya ng isa pang bantay at ang kanyang asal ay nagpapatakot sa kanya na lumapit, ngunit ginawa niya pa rin ito. Matapos magtanong ng ilang mga katanungan, binigyan siya nito ng isang papeles at inutusan siya sa isang seksyon na pinakamaganda para sa kanyang sitwasyon. Naglagay ang babae ng kanyang banig at nagpatira pa ngunit napansin ang mga malalaking tolda sa kalayuan. Iniisip niya kung doon nga ba nagtitipon ang mga mid-rank na manlalakbay. Sumingil si Ivy at napansin na puno ng mga maliit na tolda ang kanyang lugar, kaya naghahaka siyang ang seksyon ay para sa mga baguhan na manlalakbay. Tinitigan niya ang mga tolda ng parehong lugar at nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa kung gaano kaganda kung magkakaroon siya ng isa, dahil mas mababa siyang mag-aalala sa panahon at mas magagamit niya si Sora dahil maihahayag sila. Naalala niya na mayroon siyang perang gantimpala mula sa tip, kaya't pumunta siya sa palengke upang suriin ang presyo para sa mga segunda mano na tolda. Nakabangga niya si Agto, na nais malaman kung ano ang kanyang binibili. Silang dalawa ay nagulat sa isa't isa at nanalangin si Velivera na huwag takutin ang bata. Natuklasan nilang nais ni Ivy na bumili ng isang tolda at nagulat si Agto na wala siyang isa at nagtataka kung ito ay pinaalis sa kanyang bayan ng walang-wala. Nagpakilala sila kay Ivy at hinawakan siya ni Agto, nagnanais na ipakita sa kanya ang isang magandang tindahan na pinamamahalaan ng isang bihasang matandang lalaki. Sa paraan ng kanyang paghawak ay nagpilipit sa sakit ang bata. Agad namang nagbabala si Velivera sa kanya na mag-ingat dahil nasasaktan ang bata. Bilang paumanhin, nangako si Agto na tutulong siyang makuha ang pinakamahusay na tolda para sa kanya. Agad pagkatapos, dumating sila sa tindahan ng matanda. May mga biro siya kay Agto sa pamamagitan ng pagsasabing wala itong bibilhin. Ipinabatid niya sa matanda na dinala niya ang isang customer para sa kanya at ipinapahayag din niya ang kanyang simpatiya nang marinig na si Ivy ay mula sa Latami Village. Humingi ng mataas na presyo ang bantay para sa isang kalidad na tolda at ipinakita ng matandang lalaki ang iba't ibang antas ng pagiging matibay na karamihan ay may kaugnayan sa bigat ng tolda. Ang interes ni Ivy ay higit sa presyo, ngunit sinabihan siya na ito ay nakasalalay sa kanyang budget. Nagulat silang lahat sa marinig ang isang budget na 5 gidal. Iniisip niya na hindi ito sapat at ibinunyag na may karagdagang 2 ginto siya, ngunit hindi niya nais na gastusin ito. Nagulat ang mga bantay at nagtataka kung paano siya nagkaroon ng gayong malaking halaga ng pera. Nagpaalam siya sa kanila tungkol sa gantimpala na ibinigay sa kanya sa Latem Village para sa kanyang tip hinggil sa isang pag-atake ng halimaw. Mula sa kanilang mga salita, sigurado ang mga bantay na ito ay dapat na isang mataas na antas na halimaw, at masaya sila na nakalabas siya ng ligtas. Sinabihan siya ng matandang lalaki na maaari siyang makakuha ng magandang tolda para sa 5 gidal. Nilabas niya ang isang magaan at matibay na tolda na nagpapalam sa kanila na ito ang pinakabagong modelo. Binili ito ng isang manlalakbay na tinatawag na tamad na Hoya nang bago pa ito ngunit nag-asawa at tumigil sa pagiging manlalakbay. Halos hindi pa ito nagamit nang binili niya ito. Ginawa rin ng matandang lalaki ang ilang mga pag-upgrade dito. Binibigay niya ito sa kanya para sa 5 gidal na isang bar atong presyo dahil iyon ang presyo na binili niya ito nang hindi pa gina-upgrade. Pagkatapos ng pagkumpirma sa transaksyon, hinihiling niya sa kanya na lagyan ng marka ang tolda upang mailayo ito sa iba. Nagpasya siyang gamitin ang pangalang Sora bilang kanyang marka at siguradong ito ay mula sa kanyang nakaraang buhay. Binibigyan siya ng matandang lalaki ng isang maliit na tunay na magic bag bilang bonus. Nais niya na ilagay niya ang kanyang pera dito. Ang tatlong magkasama ay umalis sa tindahan at masaya si Ivy na nakabili siya ng ilang magagandang bagay.
Nagpasalamat siya sa mga bantay sa tulong. Nang maglaon, bumalik siya sa puwang at nagtayo ng kanyang bagong tolda nang walang anumang insidente. Inilabas niya si Sora upang ipakita sa kanya ang kanilang bagong tahanan. Dito, dapat silang protektado mula sa mga elemento. Kasunod ng kasiyahan ang slime. Pakiramdam niya ay libre na niyang nakuha ito dahil sa kanyang pagkakaroon ng pera at ang magandang deal na ibinigay sa kanya ng panday. Nagtataka si Ivy kung pinapayagan siyang magkaroon ng lahat ng mga magagandang bagay na ito. Nagpa siya pa rin siyang ipagdiwang. At nais niyang pumunta sila sa basurahan ng lungsod upang makakuha ng ilang mga potion habang maliwanag pa sa labas. Lumabas siya at nagpatuon ng pansin ng ilang masasamang manlalakbay. Lumapit sila at tinawag siyang magnanakaw sa kanyang pagkalito. Tumingin ang isa sa kanila sa kanyang tolda at nagsinungaling na ito ay kanya. Tiniyak ni Ivy na binili niya ang tolda at ito ay nagpapalala sa lider ng grupo habang tinatawag siyang sinungaling habang hinahawakan siya nito. Binabastos sila ng iba't ibang tao at patuloy na pinapaamin siya. Nakialam ang bantay at nagbanta na itataboy sila kung magdudulot sila ng gulo. Nagsinungaling sila na si Ivy ang nagnakaw ng tolda. Humingi ang bantay ng patunay ng pagmamay-ari, ngunit hindi nila ito maibigay at sinabi na ang isang tulad niyang bata ay hindi kayang bumili ng ganoong tolda. Pinalaya ng bantay si Ivy mula sa hawak ng lider at ibinunyag na si Agto ang kapitan ng bayan at si Velivera ang bise. Sinabihan ng bantay na tingnan ng bata at nagsabi sa mga manlalakbay na ang dalawa ang mga nag-escort kay Ivy para bumili ng tolda. Nagulat ang babae sa pag-alam na sila ay mga malalaking personalidad sa bayan. Umatras na sana ang mga pasaway at tatakbo, ngunit huli na sapagkat nahuli sila ng iba pang mga bantay. Inabisuhan ni Agto ang bantay tungkol kay Ivy at inutusan siyang bantayan ito. Ibinigay ng bantay sa kanya ang isang bago at hindi na nagagamit na gayuma bilang paumanhin sa insidente. Namangha si Ivy sa paningin nito. Gabi ng mga oras na iyon, ibinigay niya kay Sora ang kanyang mga gayuma habang kumakain siya ng kanyang pagkain, ngunit tinanggihan ito ng slime dahil ang gusto nito ay ang bagong gayuma na nakalagay sa bag, subalit ayaw itong ibigay ni Ivy dahil ito'y magagamit niya sa anumang sakuna. Nagpupumilit si Sora ngunit ayaw pa rin ibigay ni Ivy. Sa sumunod na araw, paglabas ni Ivy mula sa kanyang tolda at pagkomento sa kagandang araw, ipinaalam niya kay Sora na maghahanap sila ng pagkain. Habang lumalabas siya pahingahan, binati siya ng mainit na pagbati ng bantay na nagbabala sa kanya na mag-ingat habang naghahanap. Papunta sa mga pintuan ng lungsod, binati siya ng lahat ng mga bantay na nakabantay sa paligid at nagbigay ng ilang positibong komento. Medyo naguguluhan siya kung paano nila lahat alam ang kanyang pangalan, ngunit nagpatuloy pa rin siya papunta sa gubat upang maghanap. Hinaharap niya ang parehong mga isyu na may mga Noon-Oshi na sumisira sa kanyang mga patibong. Nag-aalala siya na hindi siya makahuhuli ng anuman na mabebenta sa ganitong paraan. Ang kanyang layunin ay mag-ipon ng kasing laki ng pera sa tag-init upang makatagal siya kapag dumating ang taglamig. Nararamdaman ng babae ang isang kakaibang presensya at lumingon, at nakita si Cell na may hawak na maraming kuneho na kinuha niya. Inilagay ng malaking pusa ang mga ito sa harap niya, nagpapahiwatig na kunin niya ito. Napansin ni Ivy ang galaw at niyakap ang nilalang, nagpapasalamat sa tulong. 9 na kuneho ang nahuli nito at napapansin niya na lahat sila ay napanatili ang kanilang integridad habang kinukuha. Nagtataka siya kung paano nagawa ng nilalang iyon, ngunit mas nababahala siya sa pagbebenta ng karne habang ito'y sariwa pa. Habang naglalaro sina Sora at Cell, siya naman ay nagtatanggal ng balat ng mga kuneho. Tulog na ang dalawang nilalang pagkatapos niyang balutin ang mga karne. Gin-icing ni Ivy ang slime at ipinaalam dito na dapat silang bumalik at nais nilang ipagbili ang karne habang ito'y sariwa pa. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, inaakala ng kanyang dating sarili na si Cell ay isang adandala. Inaamin ni Ivy na ito nga ay tila katulad ng inilarawan sa aklat. Nagulat ang babae na hindi ito gaanong mabangis tulad ng inilarawan sa aklat. Hinahagkan siya ng malaking pusa habang binabalik niya ang pasasalamat para sa mga kuneho. Nawala si Cell sa mga palumpong na nagtulak sa dalawa na bumalik din. Nagpapansin si Ivy sa pinahusay na lakas ni Sora habang naglalakad sila, gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang pagiging clumsy nang madapa ito sa isang sanga. Diretso si Ivy sa tindahan ng mga ngalakal. Sa kanyang pagdating, sinuri ng babae ang karne at nagpahayag kung gaano ito kasariwa at hindi maanggo. Ang mga ngalakal ay nakakita na hinanap ni Ivy ang mga ito nang hindi sinisira ang mga organo at nagtatanong kung gumamit siya ng patibong. Hindi komportable na sumagot si Ivy. Nagulat ang babae dahil ang karne ay nagdagdag ng lasa habang ang mga nilalang ay lumalaban sa mga patibong, ngunit hindi niya nakikita ang mga palatandaan nito sa karne ng babae.
Masaya ang babae sa paraan ng pagbababoy ng karne kaya binayaran siya ng 855 decaliters para sa kargamento. Mas higit pa ang nais na bilhin ng mga ngalakal kung ano pa man ang makuha niya dahil sa kalidad. Ang tanging kaligtasan lamang ni Ivy ay ang pagsalunga at pagpasalamat kay Cell. Nagtanong ang maraming bantay tungkol sa kanyang pangangaso na nagpapakaba sa kanya hanggang sa punto na nagtago siya sa isang eskinita upang malaman kung paano nila lahat nalalaman ang kanyang pangalan. Nakita siya ni Velivera at nagtaka kung bakit siya nagtatago sa gayong lugar. Pagkatapos marinig ang kanyang kwento, ipinaalam niya na ang biglang pag-usbong ng kanyang kasikatan ay dahil kay Kapitan Agto. Sinabi niya sa mga bantay na tumulong kung nakakita sila na siya ay nasa peligro. Humingi ng paumanhin ang bise-kapitan kung ang kanilang pag-aalala ay nakakatakot para sa kanya. Siya'y nagpapakalma na ito ang kanyang kaligtasan at hindi nila natuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Si Velivera ay nagpaalam sa kanya dahil siya ay patuloy pa sa kanyang pagpatrolya. Pinapahalagahan ni Ivy ang kanilang pag-aalala, ngunit hindi niya gusto ang maging sentro ng pansin. Ngunit ang pag-aalaga sa kanya tulad nito ay nagpapaisip sa kanya na maaaring ang lungsod ay isang magandang lugar. Nakita niya ang isang tindahan na mayroong ilang prutas na zero. Halos nagulat siya nang tignan niya ang presyo. Ipinaliwanag ng tindero na matagal niya itong nakuha. Gusto malaman ni Ivy kung ito ay mula sa Latami Village. Ipinakita ng tindero na ito ang tanging lugar kung saan maaaring lumaki ang prutas. Gayunpaman, ang ani ngayong taon ay masama. Ibinulalas ni Ivy na siya ay mula sa bayan ngunit naglalakbay mag-isa. Nang siya ay tanungin, inaakala ng lalaki na narito siya dahil sa hindi magandang pagdala ng kapitan ng bayan. Siya ay nagulat na hindi niya alam ang nangyari sa bayan. Ipinaalam niya na tumakas siya mula sa bayan. Nang siya ay tanungin kung siya ay itinaboy, ipinakita ng tindero na ang lahat ay nagsimula sa kamatayan ng manghuhula, si Luba. Laging pinoprotektahan niya ang mga taniman ng zero sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kapangyarihan upang maipahula ang pinakamahusay na panahon para sa pag-ani ng prutas. Dahil hindi na angkop ang prutas ng zero para sa pagbebenta kung ang oras ay nalampasan, kaya't mahalaga ang kakayahan sa pagtatala ng kapalaran ni Luba at minamahal at iginagalang siya ng mga mamamayan ng bayan. Ang pagbebenta ng prutas ng zero ay ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Latami. Hindi ito gusto ng punong bayan, kaya ayon sa mga tsismis, nang magkasakit si Luba, hindi niya ito inalagaan na nagresulta sa kanyang kamatayan. Naalala ni Ivy ang ilang mga babae na nag-uusap na kakaiba na ang isang tao ay mamatay sa sipon sa panahon ng tag-init. Ang nagbebenta ng prutas ay nagbibigay sa kanya ng isang labis na hinog na prutas na hindi niya mabebenta upang pasayahin siya. Si Ivy ay bumabalik sa kanyang tolda at hindi makapaniwala sa kapalaran ng kanyang bayan at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Siya ay nagmumuni-muni kung paano ngayon ay maganda ang takbo ng kanyang buhay kumpara sa mga nagtapon sa kanya. Ang babae ngayon ay may mga kasama upang tamasahin ang bagong buhay na ito. Nagtataka siya kung ito na nga ba ang tinatawag na kaligayahan ng mga tao. Kinakagat niya ang bunga at bumabalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang maagang kabataan. Gumawa siya ng mental na tala upang tandaan ang lasa bilang parangalan sa manghuhula ng kapalaran na napakabuti sa kanya. Si Ivy ay nagigising sa isa pang magandang araw at lumalabas upang manggaso muli. Sa pagkakataong ito, mas comfortable siyang makipag-ugnayan sa mga bantay. Naglalagay siya ng mga patibong sa mga lugar kung saan hindi maapakan ng nonoshi ang mga ito. Nagpasya siyang bumalik sa lungsod upang manggaso at kumuha ng mga giuma sa basurahan. Nararamdaman niya ang iba pang mga tao sa gubat at pinag-uutos si Sora na pumasok sa bag. Lumitaw ang dalawang miyembro ng grupo na sumubok na magnakaw ng kanyang tolda. Sinisisi nila siya sa pagdulot ng pagkakaaresto ng kanilang kaibigan. Ang masamang tao ay naaalala na mayroon siyang espesyal na slime at inuutos na ibigay ito sa kanila bilang kabayaran. Tinatanggihan ni Ivy na iabot si Sora at tumatakas. Siya ay magtangka na magturo ng isa sa kanyang mga patibong. Sinasalaysay niya ang kanyang sarili ngunit galit na natatangay ng patibong. Ang babae ay lumalabas ng unahan ni Ivy ng mabilis, napilitin siyang huminto. Sinasalo nila siya na humihiling na malaman kung nasaan ang slime. Ang kanilang panggigipit ay biglang nauwi ng bigla nang lumitaw si Cell. Ang takot sa kanilang mga mukha ay isang magandang tanawin nang maunawaan nila na isang $100 ang nasa harapan nila. Ang babae ay nawalan ng malay nang lumabas ito ng sigaw. Sinusubukan ng lalaki na tumakas, ngunit siya ay binagsakan at dinala pabalik. Nagpahayag ng pasasalamat si Ivy, ngunit mabilis na umurong si Cell nang maamoy niya ang mas maraming tao.
Nakikilala niya ang boses ng tawagin ito at itinuturo ang kanilang lokasyon. Ang kapitan at bise ay nagulat na makita siya. Nagpapatrolya sila sa gubat nang marinig nila ang sigaw ng isang halimaw at ang sigaw ng tao, kaya dali-dali silang pumunta, at pag-aakalang si Ivy ang may-ari ng sigaw. Bumalik sila sa lungsod kung saan ipinaalam sa kanya ni Agto na ang mga mandirigmang nanggugulo sa kanya ay ngayon ay ilalagay sa investigasyon. Sila ay nangunguha ng pera at kalakal mula sa mga mandirigma gamit ang mga huwad na paratang. Ang dalawang nahuli kanina ay hinahanap para sa pagpatay, sila ay magiging alipin habang buhay, at ang dalawang iba ay hinatulan ng mahabang panahon bilang alipin, kaya hindi na nila siya uulitin. Masaya siyang marinig ito at nagpasalamat kay Agto para sa lahat ng tulong. Inihayag din ng kapitan na mayroong pabuya para sa kanyang tulong sa paghuli sa mga masamang aktor. Siya ay binigyan ng 2 ladle at 3 gidal dahil ang mga kriminal ay mapanganib. Ginamit niya ang kanyang mga mouse calculator upang ipakita na mayroon siyang higit sa 5,000 field mice na halaga ng pera kapag pinagsama ang gantimpala mula sa nakaraang bayan. Nababahala si Agto na dalhin niya ang ganoong kalaking halaga ng pera, kaya inirerekomenda niyang magbukas siya ng isang account. Nag-aalok siya na maging kanyang garantor at nagtungo ang dalawa sa guild ng kalakalan kung saan nagparehistro si Ivy at naglagay ng kanyang deposito. Nagulat ang kapitan nang malaman na siya lamang ay 8 taong gulang. Binigyan siya ng isang plato na nagbibigay sa kanya ng karapatan na mag-withdraw ng pondo sa anumang guild ng kalakalan sa mga baryo at mga bayan. Ang kanyang nakaraang buhay ay inihahambing ito sa isang deposit book. Sa wakas, natagpuan ni Velivera si Agto at galit itong pinagsabihan si Agto na dapat ito ay magpaalam kung ito ay aalis. Habang sila ay bumabalik, inirerekomenda ng kapitan na subukan ni Ivy ang kanilang pambansang putahe ng bayan na tinatawag na Noon Oshis 2. Pumunta sila sa kainan lugar at nag-order si Agto ng maraming pagkain. Kinakain niya ito at natutuwa sa kung gaano kasarap ito. Inihayag na ang kusinero ay may 4 na bituin na kasanayan sa pagluluto. Ipinapakita ito sa kapitan na ang 2 nahuli nila ay may 3 bituin na kasanayan sa pagtakbo. Nais sana ni Agto na mas marami silang mga bantay na mayroong ganoong kasanayan, ngunit may malungkot na mukha si Ivy. Siya ay nahihiya nang itanong nila tungkol sa kanyang kasanayan. Sinabi niya sa kanila na siya ay isang subalit hindi niya inilantad ang kanyang mga bituin. Natanto ng 2 bantay na marahil ay mayroon siyang mababang mga bituin at sinubukang aliwin siya sa pamamagitan ng pagpapansin na kung minsan ay walang silbi ang ilang tao na may mas mataas na mga bituin. Itinuro nila ang mga kriminal na kanilang nahuli bilang halimbawa. Sinabihan siya na huwag mag-alala kung isa lang siyang isang bituin, ngunit hindi nila alam na wala siyang bituin. Kinabukasan, nagpaalam si Ivy sa kanila dahil pupunta siya sa susunod na baryo. Habang sila ay nagpapalam sa kanya, ipinakita na alam ni Velivera at Agto na babae siya. Alam din nila na siya ay nagkaroon ng pinakamababang ranggo sa kanyang pagsusuri sa mga guild. Sa kanyang mga kalagayan, alam nila na may tinatago siya ng isang lihim at umaasa na isang araw ay maaari niyang ito ipaalam sa kanila. Sigurado si Velivera na magagawa at masasabi ito ni Ivy balang araw. Habang nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay, hinabol ni Ivy si Sora na tumatakbo ng mabilis. Sa huli, nahabol niya ang kanyang kaalaman at nagpahinga upang panaasan ng uhaw sa ilang tubig. Napansin niya na puno ng enerhiya ang slime na nagtulak sa kanyang nakaraang buhay na sabihing nagbago si Sora matapos pagalingin ang mga sugat ni Cell, halos parang kumain siya ng mga sugat at nag-evolve. Hindi sigurado si Ivy kung ano ang ibig sabihin ng salitang evolve, ngunit alam niya na gusto ng slime ang mga asol na potion. Nauubos ang kanyang pag-iisip nang biglang tumakbo si Sora sa dulo ng bangin. Sinundan niya ito at nakita na sinira ng mga Noon Oshi ang lupa. Maari niyang isipin kung gaano kalaki ang mga ito para magawa ang ganitong pinsala. May tumalon mula sa mga damo na nagpang-inag sa kanya. May ngiti sa mukha si Sora dahil ito ay si Cell. Si Ivy ay nakahinga ng maluwag at sumakay sa nilalang, masaya sa pagkikita dito. Gabing iyon, itinayo ni Ivy ang kanyang kampamento at nasiyahan sa ilang karne ng kuneho na nahuli ni Cell at nagpasalamat sa malaking pusa, at napasigaw sa sobrang sarap nito. Ang slime ay nasiyahan din sa kanyang mga potion. Umaasa siyang madyay gising ng maaga upang suriin ang mga patibong sa paligid ng kanyang paligid. Hindi niya alam, may isang kakaibang entidad na sumusubaybay sa kanya mula sa malayo. Pumutok ang araw, at si Ivy ay naglalakad sa isang kagubatan na puno ng usok upang suriin ang kanyang mga patibong. Wala sa kanila ang kumuha ng anumang bagay. Hindi siya masyadong nalulungkot dahil mayroon pa siyang natirang karne mula sa nakaraang gabi, kaya plano niyang gamitin ito para sa almusal.
Napapaluha siya matapos maramdaman ng isang presensya at mapansin ang ilang di karaniwang aktibidad sa harap. Hiniling ng babae kay Sora na pumasok sa kanyang bag habang siya ay nagsisimulang umalis. Nanginginig si Ivy nang malaman niyang sinusundan siya at sinabi pa nga niya na ito ay nagpaparamdam sa kanya ng panghihina. Hindi siya makatakbo ng mas malayo nang marating niya ang isang bangin. Habang lumalapit ang presensya, napapansin niya ang isang hugis at iniisip niyang ito ay isang halimaw. Ngunit mula sa kinaroroonan nito, pakiramdam ng babae na ito ay maaaring tao. Sumisigaw siya na huwag lumapit. Napapansin niya si Cell na nagmamadali patungo sa kanya. Naglabas ito ng isang malakas na sigaw na nagpaparami sa nilalang na mawala. Nakatayo si Ivy doon na nagtataka kung ano ang maaaring maging iyon na nilalang. Ang malaking pusa ay bumuhat sa kanya habang sila ay patuloy sa pamamagitan ng isang daanan sa bundok. Muli niyang pinasalamatan ang pusa sa pagligtas sa kanyang buhay. Patuloy pa rin siyang nag-iisip tungkol sa di masayang presensya. Biglang huminto si Cell at nagsimulang umuungol habang tinitingnan ang daanan sa ibaba. Ang dahilan ay nagiging malinaw nang makita ang isang ogre na umaakyat patungo sa kanilang lokasyon. Ibinaba siya ng adandala upang harapin ang halimaw. Samaan pa ito sa ogre at kagatin ito bago sila parehong bumagsak sa ilog sa ibaba. Tinatawag ni Ivy ang kaibigan, ngunit nahulog na ito. Naririnig niya ang ilang ingay sa itaas at tumingin siya pataas upang makakita ng isang unit ng mga ogre na bumababa. Ang babae ay biglang tumakbo palayo at nagtakbuhan ng mabilis. Natagpuan niya ang sarili niya sa isang lugar na may patay na mga puno na may mga tao na gawa sa dayami na nakabitin sa mga ito. Ang nakakatakot na tanawin ay nagpapahinto sa kanya, ngunit ang paglapit ng mga ogre ay pilit sa kanya na tumakbo sa lugar. Lumalala ang sitwasyon para sa kanya nang makita niya ang isang patibong at mapabilanggo. Hinahabol ng mga halimaw at nagpapaghanda upang atakihin siya nang biglang sumabog ang isang bola ng apoy na pinalipad ng isang tao. Nakita nito si Ivy at nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang bata sa kanilang patibong. Si She-Fail, ang mamana, agad na pinaputol ang nakalambitin na bata habang pinapuna sila Trua sa pagiging labis. Ang kanyang kaligayahan ay pansamantala lamang habang may isang ogre na nakatayo sa harap nila at nagsisimula ng atake. Sila ay nagtama sa ilang malalaking slime na pinatawag ni Mila. Nagpasalamat siya sa kanya para sa pagliligtas. Tinawag niya ang mga ito pabalik sa kanyang bag. Sinundan ito ng pagsalakay ni Sazelk at Nuga na madali nilang pinugutan ng ulo ang halimaw. Si She-Fail ay naging mahalaga sa pagsasagawa ng maraming suntok na pumipinsala sa natitirang mga ogre na sumusubok na makipaglaban. Inilipat nila si Ivy sa isang mas ligtas na lokasyon at ipinakilala ang kanilang sarili bilang ang grupo ng mga manlalakbay na kilala bilang ang Blazing Sword. Ngayon sila ay kumikilos bilang isang puwersa ng pagsupil dahil sila ay inatasang maghanap at pumatay sa mga halimaw na unti-unti nang namumuhay sa lugar. Ang leader ng grupo, si Sazelk, ay kumpirma na hindi nasaktan si Ivy bago ang bawat isa ay nagpakilala. Ipinahayag na si Mila ay mula sa ibang grupo na tinatawag na Green Gale, ngunit siya lamang ay nagpunta upang tulungan ang kanyang mga kaalyado. Si Ivy ay tumugon sa mga paggalang at nagpakilala rin na nagpatawa sa lahat. Sila ay pumunta sa ibaba ng burol patungo sa kanilang lugar kung saan magtatayo ng kampo, ngunit sila ay medyo nababahala na baka hindi niya kayaang maglakad ng malayo. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa niya sa kabundukan. Ipinahayag ng babae na patungo siya sa Otalwa mula sa Latami Village. Nagulat ang grupo na marinig na siya ay naglakbay ng napakalayo mag-isa. Ipinaalam nila Trua sa kanya na sila ay mula sa Otalwa. Inaalok ng leader ng grupo na maglakbay siya kasama nila patungo sa kanilang tahanan dahil may mga mapanganib na halimaw pa ring naglalakbay sa lugar. Itinuro ni Sazelk ang lugar kung saan magtatayo ng kampo, ngunit mula sa anggulo na iyon, tila mas mukha itong isang pangunahing pwesto. Nahayag na nagtipon doon ang iba pang mga pangkat ng mga manlalakbay. Patuloy ang iba sa paglakad, ngunit tumigil siya nang makita si Cell na ligtas at maayos, na nakapapawi sa kanyang pangamba. Pinakita niya sa malaking pusa na manatiling nakatago, kung hindi, maaari siyang mabiktima. Dumating na sila sa kampo, at maayos na inayos ito na may mga tindero at mamimili. Nilagay ng mga manlalakbay ang mga repellent ng halimaw sa paligid ng lugar, kaya walang takot na madali silang masalakay. Ipinaalam nila siya sa kanilang tolda at pinayagan siya ng leader ng grupo na gamitin ang bakanting pwesto sa tabi nila. Nagsabi ng palem si Mila habang pumunta sa kanyang pangkat. Si Sazelk at ang dalawa pa ay pumunta sa isang pulong tungkol sa susunod na yugto ng paghahanap sa halimaw. Nanatili sila Trua upang tulungan siya sa anumang bagay na hindi niya maintindihan.
Napansin ni Ivy na kabado ang lalaking nagbibigay ng apoy habang pinauusapan siya. Natutunan niyang siya ay nakaatas sa pagluluto ngunit hindi siya gaanong mahusay, palaging sinasabihan ng kanyang mga kasama tungkol sa kanyang pagkain, kaya natatakot siyang magluto kapag siya naman ang bahala. Nais niyang magpatulong kay Ivy na marinig ang tungkol sa proseso ng pagluluto. Bago siya makapag-alok ng anumang tulong, ibinunyag ni Latrua na mayroon siyang 3 bituin na skill sa pagsalakay ng apoy. Ginagamit niya ito upang ihawin at ihain ang pagkain bago magdagdag ng asin at paminta. Nakikiusap siya na tulungan siyang ihanda ang hapunan. Masaya siyang tumulong. Una niyang ipinaalam na upang alisin ang amoy ng laman, kailangan gamitin ang mga halaman bago lutuin. Nakanganga si Latrua habang pinapanood siya habang nagtatrabaho. Sa oras na dumating ang iba, handa na ang pagkain at inilagay ito sa mesa. Ang iba't ibang putaheng inihanda ay nakakabilib. Nagpasalamat sila sa pagkain at kumuha ng kanilang unang kagat at napaluha. Medyo nag-aalala si Ivy dahil sa tingin niya ay hindi nagustuhan ng iba ang pagkain, ngunit lumilitaw na ang kanilang reaksyon ay dahil sa sobrang sarap na hindi sila makapagpigil sa patuloy na pagkain. Nagulat ang iba sa paraan kung paano niya natanggal ang amoy ng wild rabbit. Dumaan si Mila at hindi maiwasang magkomento sa kahangahangang amoy na nagmumula sa lugar ng Blazing Sword. Ikinagulat niya na sa wakas ay kumakain sila ng masarap na pagkain. Sumama si Mila sa kanila at kumuha ng kanyang unang kagat, namangha siya sa kanyang kahangahangang lasa. Habang kumakain sila, napagtanto nila na si Ivy ang nagluto ng lahat, ngunit siniguro ng babae na tinulungan siya ni Latrua sa pagkontrol sa apoy sa pamamagitan ng kanyang kasanayan. Naligayahan ang lalaki, kaya nilunok niya ang isang fireball sa langit. Pumutok ito at nagaliw sa gabi. Binabanggit ng kanyang nakaraang buhay ang mga ito bilang mga paputok at ipinaliwanag na ito ay mga reaksyon sa kulay ng apoy dahil sa pagkatunaw ng metalikong elemento. Napansin ni Mila ang reaksyon ni Ivy at nais niyang malaman kung ano ang iniisip niya. Ibinunyag ng babae kung paano ang pagdagdag ng iba't ibang metal ay maaaring gawing mas maganda ang mga apoy. Nagbukas si Mila ng isang bag na puno ng mga metal na basura at ibinigay ito kay Ivy. Lumikha ang babae ng isang supot na may mga sangkap sa loob, ibinigay niya ito kay Latua upang itapon at pinaputok. Ang bagong kulay ay nag-aliw sa langit, kaya tumingin ang lahat sa kampo. Nakatutok si Cell mula sa kanyang posisyon habang nagpapahinga pagkatapos ng hapunan at palabas. Pumipilit si Ivy na tulungan sa paglilinis at hiniling ni Sazelk na magpahinga siya. Nang matapos ang lahat ng trabaho, ibinigay niya ang pagkain ni Sora sa loob ng kanyang tolda bago matulog. Samantala, pinag-uusapan ng mga miyembro ng Blazing Sword ang sitwasyon ni Ivy. Batay sa pakikisalamuha sa kanya, masyado siyang payat na nangangahulugang hindi siya kumakain ng maayos. Napansin ng leader na masyadong mabait siya sa iba at hinahinala niya na pakiramdam ni Ivy na itatapon siya kung hindi siya magiging kapaki-pakinabang. Sa gitna ng kabilugan ng buwan ay nagpapahinga na silang lahat. Kinabukasan, lumabas si Ivy sa basurahan ng kampo at hindi makapaniwala sa dami ng mga lumang potion na itinapon. Sinimulan niyang kunin ang mga giuma at inilgay sa kanyang bag para kainin ni Sora mamaya. Ang kanyang atensyon ay nabaling nang nakakita siya ng ibang slimes. Dumating naman si Mila at nagtanong sa kanya at inutusan ang kanyang mga slime na ipakuha ang kanyang mga basura. Ibinunyag ng babae na mayroon siyang mga bihirang slime na kayang kumain ng mga tibak. Ipinaliwanag niya na ang mga tamers na kayang kontrolin ang mga bihirang bersyon ng mga ito ay may mataas na katayuan sa lipunan. Sa kanyang kaso, marami siyang kakilala sa mga mahahalagang tao. Dahil may kaalaman si Mila tungkol sa mga nilalang, tinanong ni Ivy kung nakakita na siya ng isang disintegrating slime. Hindi pa kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Mila na makaranas ng isang bagay na ganoon kahirap makita. Idinagdag pa niya na maaaring mabenta ito ng malaking halaga kung sakaling magawa mong hulihin ang nilalang ng buhay. Bigla ang naramdaman ni Ivy ang lamig nang madama niya ang presensya na sumundan sa kanya noon. Nagtataka si Mila kung ano ang problema ng bata, ngunit nawala ang masamang pakiramdam nang magdala ang mga miyembro ng Blazing Sword at ilang iba pa ng kanilang mga kalat sa lugar. Nagulat si Mila sa dami ng mga bagay na itinatapon nila. Sinabi ng mga ito na mas matibay ang mga ogres kaysa inaasahan, kaya marami sa kanilang mga sandata ang naglaho. Nakiusap ang lalaki kay Mila na itapon ang kanilang mga tibak na siya namang maagad na ginawa ng babae. Sumingit si Sazelk upang ipaalam na babalik na sila sa Otalwa sapagkat natapos na ng kanilang suppression squad ang mga halimaw sa gubat. Nang gabing iyon, nagsaya ang mga miyembro ng Blazing Sword pagkatapos nilang gawin ang kanilang trabaho.
Pinaghanda ni Ivy ang ilang inihaw na karne para sa kanila bilang pasasalamat sa kanilang paghihirap. Habang tinatamasa nila ang mga pagkain, binigyan sila ni Ivy ng isang masarap na sabaw ng karne na nagustuhan din nila. Hindi mapigil ang magpuri ang mga kasama ni Ivy sa kanyang kasanayan sa pagluluto. Gayunpaman, mas nababahala siya sa posibilidad na baka napatay na si Cel dahil iniulat na lahat ng mga halimaw sa lugar ay napaslang na. Sinasabi ng kanyang nakaraang buhay na kung nakipaglaban sila sa isang adandala, malamang nagawan ito ng malaking ingay ng lahat, ngunit wala siyang narinig na nagsasabi ng ganitong pangyayari. Ang kanyang maluwang na paghinga ng ginhawa ay naipakita nang makita si Cel na nagmamasid sa kampo bago matulog. Dumating ang mga miyembro ng partido upang siguruhing kumain din si Ivy ng ilang pagkain dahil napansin nila na hindi ito kumakain ng maayos kahit na siya ang nagluluto. Sinisikap niyang tiyakin sa kanila na kumakain siya, ngunit hindi sila naniniwala sa kanya. Sumali si Mila at ipinakilala ang kanyang mga kambal na mas matatanda, sina Tolto at Malma. Ipinababatid nila Trua na ang tatlong magkakapatid ay bumubuo ng partido ng Green Gale. Naririnig ng mga kambal kung gaano katalino si Ivy mula sa kanilang kapatid at nakikita nila ito sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kanya. Nag-alok sila sa kanya na sumali sa kanilang partido kapag siya ay mas matanda na, ngunit tinanggihan nila Trua at sinabing magiging kapatid niya si Ivy, at bigla naman siyang binatukan ng leader nila, napahimas na lamang sila Trua sa kanyang ulo. Ang mga kambal agad na nagpaumanhin at nagpaalam pati si Mila nang lapitan sila ng partido ng Lightning King. Napansin ito ni Ivy at ibinunyag nila Trua kung paano nagiging hindi komportable ang mga kapatid sa paligid ni Kapitan Borolda, ang pinuno ng lumalapit na grupo. Narinig na niya ang kwento ni Ivy mula kay Sazelk at ipinakiusap sa kanya na bantayan si Ivy patungo sa Otalwa bilang pag-iingat laban sa isang bagay na kanilang pinag-usapan noon. Masaya siyang makakuha ng karagdagang kumpirmasyon na sasama siya sa partido sa kanyang paglalakbay. Sa kailaliman ng gabi, pinalabas niya si Sora at binigyan ito ng maraming mga lumang mga giuma at sinabihan itong huwag maingay. Pinanunood niya ang kanyang kasama habang nagsasalo nito sa kanyang hapunan nang biglang dumating muli ang presensya mula kanina. Nagsimula nang matakot si Ivy at hiningi kay Sora na pumasok sa bag. Nararamdaman niyang lumalapit ito habang ang apoy sa kanyang silid ay nadala ng hangin, bigla itong nawala, kaya nakahinga siya ng malalim. Tinawag naman siya nila Trua kung ito'y gising pa, at humiling siya kay Ivy na tulungan siya sa pagluluto ng almusal bukas, at pumayag naman ang bata. Pagkatapos magpaalam nila Trua sa kanya ay sinuri niya ang lugar at hindi nakakita ng sinuman, nagtataka siya kung sila Trua ang dahilan ng presensya dahil siya ay lumitaw pagkatapos nito. Binigyan siya ng hint ni Sora na hindi siya ang may sala, ngunit hindi niya masyadong naiintindihan. Binanggit niya ang pangalan ni Mila habang nagtataka kung maiintindihan ba ng babae si Sora. Gumawa ang slime ng galaw ng panganib pagkatapos marinig ang pangalan nito, naalala niya ang ginawa ni Sora nang sila ay magka-encounter ng masasamang tao. Tinanong ng babae ang slime kung ano ang opinyon nito sa mga miyembro ng Blazing Sword Party, at may normal na reaksyon nito. Ngunit sa sandaling binanggit niya ang pangalan ni Mila, nagbigay ito ng galaw ng kakaiba at parang naiintindihan na niya. Kinaumagahan, nakarating na sila sa Otalwa. Sinabihan si Ivy na kailangang punan ng isang form kung saan dapat niyang isulat ang pangalan at kanyang tinitirhan, ngunit hindi siya kumbinsido. Tinanong naman ito nila Trua kung saang bayan nang galing si Ivy. Sinabi naman ni Ivy na galing siya sa Laytom Village. Nakakaunawa sina Trua at ang lalaki kung bakit niya gustong itago ito. Nang malaman nilang galing siya sa Latami Village, nagtataka ang lalaki kung mayroon siyang guarantor. Sinabi naman ng bata na si Kapitan Agto ang kanyang guarantor at agad naman pinakita ang pilak para maniwala ito. Matapos kumpirmahin gamit ang kanyang deposit pass, pinayagan ng admin na punan ni Ivy ang form nang hindi nagbanggit ng kanyang tirahan dahil si Agto ang kanyang guarantor. Isinulat ng babae ang kanyang pangalan at ang kanyang layunin sa pagbisita sa bayan. Binigyan siya ng pass na kinakailangan para pumasok at umalis sa lugar. Ito ang unang pagkakataon na naroon siya sa ganoong kalaking bayan ng Otalwa. Sinabi naman nila Trua na ipapakita niya sa kanya ang paligid mamaya. Sumunod ang grupo sa Adventurers Clearing ng lungsod at nagtanong si Ivy kung hindi ba sila uuwi sa kanilang bahay dahil naglalatad sila ng tolda doon. Sinabi naman ni Borolda kay Sazelk at kay Ivy na mayroon silang dapat pag-usapan. Sa gabing iyon, nagtipon ang lahat at sinabi kay Ivy ang panganib na nag-aabang sa bayan at sa paligid na kagubatan. Mayroong isang masamang grupo na nangaagaw ng mga kabataan at ipinagbibili sila bilang gawing katulong at kriminal.
Natukoy ng bayan ang kanilang taguan at sinaklalahan ito, ngunit nakaligtas ang mga masamang aktor dahil sa isang tip at nakatakas sa tamang oras. Pinanggako ni Borolda na wasakin ng mga kriminal na ito, ngunit hanggang sa panahong iyon, payo niya kay Ivy na manatili sa kanila at pigilan ang sarili sa paglalakbay mag-isa. Parehong naghahanap ang mga partido ng anumang tala na makatutulong sa kanila na alamin kung sino ang nasa likod ng masamang operasyon na ito. Nagpasya si Ivy na tumulong sa pamamagitan ng pag-amin na halos siyang atakihin. Nagtayo ang isang miyembro ng grupo ng isang barrier para hindi marinig ang kanilang pag-uusap, sapagkat ito ay mahal kaya ginagamit lamang iyon kapag may importante silang pagtiponan, at sa kanya pinagpatuloy ang paliwanag kung paano siya sinundan at inatake ng isang presensya. Tinanong naman ni Sheffield kung marunong si Ivy magdikta ng presensya, sinagot naman ito ni Ivy dahil sa iye nakatira sa gubat, at pinagpatuloy niya ang pagsabi noong nasa kampo pa ito, pero bigla naman ito ang nawala nang biglang dumating sila Troa sa labas. Sinigawan ni Hazel sila Troa sa pag-aakalang siya handpunut hulong nito, at sinubukang ihihim sila Troa para sa lahat. Gayun pa man, iniisip ni Noga na ang humiakas na wala to. Ang ibang partido ay sumasang-ayon at binuksan ang kanilang mga hinala sa lahat ng mga kasapi ng suppression squad, at nagtataka kung sino ang traitor sa kanilang grupo. Sinabi naman ni Ivy sa lahat na si Mila ang kanyang pangunahing sospek. Lahat sila ay nagulat na marinig ito at gustong malaman kung paano niya naisip ito, ngunit siya ay nag-aatubiling sabihin sa kanila, kaya't iginagalang nila ang kanyang mga hangganan. Sa gabing iyon, sinabi niya ang kanyang kalagayan kay Sora, at nagpayo sa kanya ang slime na sabihin ito sa kanila. Naalala niya ang manghuhula na nagsasabi sa kanya na dapat lamang niyang ibunyag ang kanyang mga lihim sa mga taong maaaring niyang pagkatiwalaan, kung hindi, ang mga lihim na iyon ay maaaring magdulot sa kanya na mawalan ng kanyang mga malalapit na kaalyado. Sa sumunod na umaga, nakita niya ang mga grupo na nag-uusap sa harap ng tolda niya, aalis na sana siya para magluto nang bigla siyang tinawag nila. Sinabi nila kay Ivy na kumilos sila base sa kanyang impormasyon at napagtanto na may itinatagong masama si Mila. Nilahad na ang mga kapatid ay mga karamay sa krimen. Sinundan ng grupo si Mila noong nakaraang gabi at natagpuan silang nagkakaroon ng lihim na pagpupulong sa isang naglalakbay na mga ngalakal. Matapos ang pulong, nagkunwari ang taong sumusunod sa kanila na may pagkakataong makita sila upang tanungin tungkol sa kanilang kakilala, at sinabi nila sa kanya na binibigyan nila siya ng direksyon. Gayunpaman, hindi ito sapat para gumamit ng mamahaling barrier. Pumunta si Sheffield sa Trade Guild upang magtanong tungkol sa mga ngalakal, at ito ay ang kanyang unang pagdating sa bayan. Nagulat si Ivy na nagpakilos sila ng maraming aksyon batay sa kanyang hindi sigurado na hinala, at lahat sila ay hindi makapaniwala sa mga balita nila dahil ito ay kanilang kaibigan pati na rin ang mga kambal. Pinupuri siya ni Hazel para sa pagtulong sa kanila na magkaroon ng pag-asa sa kaso. Napaiyak siya na pinagkatiwalaan sila sa kanyang ganoong antas. Kaya napagpasyahan ni Ivy na ibunyag ang tungkol kay Sora sa kanila at ang kakayahan nito na makadama ng masasamang tao. Sinabi rin ni Ivy na siya ay isang tamer. At isang slime ang inaalagan niya, hindi naman sila makapaniwala na mayroong kakayahan ang mga slime. Nagtungo siya sa kanyang tolda at pinalabas si Sora. Tinanggap siya ng partido ng buong puso at pinupuri ng kanyang dating sarili si Ivy para sa paggawa ng tamang desisyon. Hindi niya maisip na nakahanap siya ng isang lugar kung saan ang kanyang opinyon ay lubos na pinahahalagahan. Nakikita ng mga lalaki kung gaano kahalaga ang slime na ito at pangako nila na hindi ipagkakatiwala sa sino man dahil maaari itong gawin na target ang babae. Masayang pinakilala ni Ivy ang kanyang kaibigang si Sora.